Si Major Arnel Cate, ang isa sa mga very reliable na officers ng 602nd Infantry Brigade dito sa Carmen, North Cotabato. Siya ang S3. Bicolano siya pero proudly serving North Cotabato, Maguindanao, and other areas ng Central Mindanao. Napalaban na siya rito, napalaban din siya sa Marawi dahil siya ang dating CEO ng 62nd Division Recon Company and then naging S2, S3 ng 40th Infantry Battalion, isa sa mga matatag na batalyon dito. And it's an honor na i-present itong mga stories niya kasi sobrang bilib yung kanyang brigade commander, si General Bunayog, kay Major Cate. Dahil nga daw unique ang mga experiences niya. So, Arnel, go. Magandang araw po sa lahat ng taga-subaybay sa page ni Sir Eclarin. Ako po si Major Arnel Cate, a member of OPC Class 61, DAS 2013. Po, ako ay Operations Officer ng 602nd Infantry Brigade under kay Brigadier General Ricky P. Bunayog dito sa Carmen, North Cotabato. Nagsimula po ang aking serbisyo bilang isang sundalo noong 2008 bilang isang enlisted man sa Special Forces Regiment Airborne, and nakapagserbisyo ako doon ng 5 taon bago ako pumasok sa Officer Candidate School. And after ng graduation ko sa Officer Candidate School, na-assign ako sa 6th Infantry Division bilang platoon leader ng DRC. Hanggang sa naging commanding officer ako ng 62nd DRC, na kung saan nga ay nabigyan kami ng pagkakataon upang makatulong sa pag-liberate ng Marawi. Unang araw pa lang nung pumutok yung Marawi Siege noong May 23, 2017, inipon na agad kami ng aming division commander, si General De La Vega, through sa kanyang G3. Ang G3 pa noon si Lieutenant Colonel Bunayog. Siya yung brigade commander ko ngayon. So on that night, travel agad kami papunta ng Marawi City, and doon na kami nagdiretso sa MSU Marawi. Kasi nung time na yon, threatened yung Marawi na accordingly, marami daw mga reports na natatanggap yung command ng 103rd Brigade na marami na ring armado doon sa vicinity ng MSU Marawi. So yun yung naging unang mission namin, i-secure yung compound ng Marawi. Dalawa kaming DRC doon, yung 63rd DRC under kay Major Esguera, and yung sa 62nd DRC under sa akin. So on the second day, dumating kami doon, then tingnan na namin yung vicinity, and then nagtanong-tanong kami sa mga civilian doon kung ano yung current na status, kung ano yung situation na nakikita nila talaga doon, kung para i-confirm or deny yung reports na binigay sa amin as initial briefing ng brigade na nandoon sa Marawi. As stated nga ng mga civilian doon, meron nga daw silang nakikita na mga nakaitim doon sa vicinity ng commercial building nung sa Marawi, sa northern portion, sa labas ng compound. Then nung second day, halos wala na ring tao doon sa Marawi MSU. Halos wala nang tao na paggala-gala doon sa commercial area
commercial center ng MSU. So doon na kami nag-deploy ng security. Nag-focus kami doon sa may part ng commercial center. Then on that day, second day, tumawag pangatlong araw, May 25. Tumawag nga si G3, si Colonel Bunayog, na merong mga humihingi ng tulong ng mga nagmamasteral doon sa Marawi. Meron kasi mga ano doon merong mga dormitories, merong mga apartments doon sa commercial area ng Marawi. Doon nakatira yung mga nagmamasteral ng mga teachers dito sa Sultan Kudarat. So ang sabi nila, na-trap sila, humihingi ng tulong, and takot silang lumabas. So dahil taga Sultan Kudarat sila, mostly na mga alam nila na ini-expect nila na mayroong mga pulis o mga sundalo doon sa area. So yun na nga, nakapag-connect sila sa 6th Division, and then yung 6th Division naman, tinawagan kami ni Sir Isguera na to help yung mga na-trap doon. So dahil nga wala nang masyadong tao doon sa commercial area na yon, commercial center, medyo hindi kami makatuloy-tuloy ng lakad, diretso papunta doon sa sinasabing location ng apartment nila. So may contact naman kami doon, direct doon sa nagpaparescue. Then pinadescribe ko sa kanya kung paano namin sila madaling mapuntahan para ma-rescue. So yun, nang ma-rescue nga namin sila, makita mo sa mata nila talagang takot na takot. Although hindi pa naman nila nakita, balita lang naman nila na merong mga armado na doon meron ng mga armado doon sa may malapit sa kanila. So makita mo yung talagang takot. Yun, nung kinuha namin sila, dinala namin sila doon sa evacuation area ng Marawi, doon sa loob ng MSU compound. Ang advice naman nung nagmamanage doon sa evacuation area, mas maganda na umuwi na lang muna sila. So yun, nag-request nga sila na ihatid daw ng KM namin hanggang Tacorong. Sabi ko, ma'am, hindi pwede kasi meron pa kaming mission dito. Tinulungan namin sila na makahanap kasi medyo sila, parang 8 yata yon, 7. So tinulungan namin sila makahanap ng sasakyan na inarkilahan nila yon hanggang makauwi sila ng Tacorong. So ang ikukwento ko talaga sa inyo yung naging role ng DRC doon sa liberation ng Marawi. So, dumating kami doon, kinabukasan, after nung pumutok ng Marawi, kami agad kami yung pinadala ng division. Wala pang masyadong unit noon. Hindi pa masyadong, parang hindi pa masyadong, wala pa masyadong deployment. Yun nga, 4th day ata yun, pang-4 na araw o pangatlong araw, pinatawag na kami ng command post sa main command post sa 103rd Brigade para i-briefing sa situation and para sa mission na ibibigay sa amin. So after namin doon sa pag-rescue ng mga natrap, ng mga civilian, mga teachers, mga taga Sultan Kudarat, binigyan na kami ng mission ng 103rd Brigade. Yung company ko, 62nd DRC, ay na-task to support yung JSOU. Noong time na yon, yung JSOU ay ongoing yung
pag-press nila doon sa north ng battle area, ng north ng main battle area, doon sa kabilang ilog. While yung isang DRC naman na deploy din doon sa labas ng main battle area. So yun, on the first week, ang naging trabaho namin, yun nga, dahil yun ang binigay sa amin na mission to support yung GSOU. Meron siyang yun, to support yung GSOU. Nagpo-provide kami ng security sa kanila para wala na silang iisipin na sa rear. Yung rear nila, hindi nila isipin, makapag-focus sila doon sa pag-forward, pag-press doon sa kalaban na nakalatag doon sa dadaanan. So, malayo pa yung malayo pa yung main battle area. Nandoon pa yun sa kabilang ilog. Pero may mga nakadeploy din ng mga terrorist dito sa north portion, sa kabilang ilog. So ongoing yung tuloy-tuloy yung encounters ng GSOU hanggang sa makuha nila yung kabilang ilog. And then doon din yung first week na yon, nag-attempt na yung GSOU. Meron din mga mga estudyante ng Rangers katulong ng GSOU pati yung LRC. So nag-attempt na sila na tawirin yung tulay papunta doon sa concentration talaga ng ISIS. So yung tulay, yung ano bang tulay yun? Yung Bangulo Bridge. So nung nag-attempt sila ng tawirin yung Bangulo Bridge, sinubukan nila yun na patakan ng 500 pounds. Maliit lang, masyado lang malapit. Yung unang hulog ng 500 pounds, medyo kinaya yon. Matibay pa yung mga building noon. Solid pa. Hindi pa naman nasira. Cover lang sa wall. Pero masyadong malakas yung impact. Kaya tinigil nung hindi na itinuloy yung pag-deliver ng 500 pounds. 500 pounds, FA-50 doon sa area. Instead, ginamit na lang yung mga armor assets para maitawid yung tropa ng GSOU, ng LRC doon sa kabilang ilog. So kami naman, as a support doon sa GSOU, ang naging tulong namin sa kanila, nagpo-provide kami ng base of fire. Meron kaming, inisyuhan kami ng brigade, 103rd, ng 50 caliber. So, meron kaming gunner, designated na gunner. Then, nag-identify kami ng position para maging effective yung support na gagawin namin. So, tuloy-tuloy yung gunner namin. Pero, yung kasi, limited lang yung nakikita ng gunner. Kasi nga meron ng tropa ng meron ng tropa ng LRC doon sa harapan, doon sa forward. And ang 50 caliber naman kasi hindi mo talaga ma-aim unless isa-isa lang yung putok mo. So hindi siya masyadong accurate kaya medyo hindi namin siya nilalapit. And yung target ng support namin, ang target ng 50 caliber namin, kadikit lang nung building ng GSOU. So medyo limited talaga yung putok. Then, yun na nga, dahil wala pang 105 na pwedeng pumutok doon sa area and hindi rin kaya kasi masyadong malapit yung tropa ng LRC doon sa threat na kinoconfront nila. Mas parang building, tapos kabilang building. So ang naging option namin, ginamit namin yung 60mm mortar namin. Meron kami dalawang 60mm mortar.
Meron din kaming 90 millimeter na anti-tank and anti-personnel. Meron din kaming ano nun. Ginamit namin sinubukan namin yung 90 millimeter namin. Medyo hindi siya, medyo risky. Kasi nga, magkadikit na yung kalaban tapos yung GSOU. Then sinubukan namin yung mortar. Magaling yung mortar gunner ng BRC nung panahon na yun. Hanggang ngayon naman siguro magaling pa rin. Si Sergeant Aquino, tapos yung crew niya. So magaling yun. Mga turo yun ni Master Dapon ng DTS, 6 DTS. Nung panahon ni General Langob sa warfighting. So yun nga, ginamit namin yung 60mm mortar namin and meron din namang drone, nung maliit lang na DJI, yung GSOU. So yun yung naging FO namin. Tuloy-tuloy yung pag-deliver namin ng 60mm mortar, mga sobra 100 rounds kasi binigyan kami ng G4 nun. Tambak na bala ng 60mm mortar. So ang ginagawa namin, 2 mortar yon, isa-isa lang. Pag mainit na yung isa, gagamitin naman yung isa. Tapos lalagyan lang namin ng basa na tela yung tubo para lumamig. Habang ginagamit namin yung isa, pinapalamig yung isa. So tuloy-tuloy. Sa katagalan ng pagputok, sa dami ng naiputok na rounds ng 60mm mortar, dumating kami sa point na ang pag-adjust namin, pinipilit namin na, nung gunner namin sa mortar, pinipilit namin na i-shoot na sa bintana yung bala ng mortar. Kasi nga, makita talaga makita sa drone. Klaro, kung saan yung nagiging impact ng 60mm mortar namin. So yun, tuloy-tuloy yung pag-press ng GSOU doon sa Bangulo Bridge. Nakatawid na actually yung dalawang stack yata ng GSOU yun, ng LRC. So after nun, nung masyado talagang malakas yung resistance, although ang dami na namin hinulog na 60mm mortar, pero wala masyadong nagiging effect. Kasi nga, yung mga buildings doon, mostly ay 2 story, 3 story, and yung mga position ng kalaban, nandoon sa ground floor, second floor, hindi sila doon nagpupwesto sa top floor. So yung nagiging effect ng 60mm mortar namin na mababa lang. Hindi na naman namin makita kung nakapag-inflict ba ng casualty. Pero ang sigurado doon, na-limit yung movement ng kalaban and nakapag-diskarte yung GSOU doon sa kabilang building. So yun, after ng yung week na yun, tuloy-tuloy yung press. Then nag-decide na yung main command post ng 1st Division na baguhin yung approach. Kasi nga, doon kami sa northern portion ng main battle area, wala kaming ibang dadaanan kundi yung tulay, yung Bangulo Bridge. Yun lang talaga ang doon. Then, nag-decide yung main command post ng 1st Division na doon naman sa southern portion ng main battle area yung maging approach. So, na-position na doon yung additional na Ranger Battalions, yung mga PNP, yung ibang mga task group na organized na rin. Nung nilipat kami doon sa southern portion to support sana pa rin yung GSOU na yun, nagkaroon ng changes. Instead na yung GSOU na yung i-support namin,
nilipat kami naman sa 2nd Scout Ranger Battalion. So, meron siyang 3 company and yung command nila, yung battalion. Yung sa unang pasok, nandun na kami noon nung unang pasok. Malaki pa yung sektor ng bawat unit. Yung sektor ng Trident, hinati-hati yun sa mga units. Yung sektor ng 2nd SRB noon, malawak. Kasi galing sa south ang approach, pababa. Dahil malawak yung line, yung axis, yung operational area ni 2nd SRB, kailangan naming dumikit sa likod nila. Ako, kasama ko yung 3 platoon ng DRC. Nandoon kami mismo sa likod nila kasi ang iniiwasan ni Batcom ng 2nd SRB na masingitan yung operating troops niya doon sa battle area. So para maiwasan yon, lahat ng bahay na iiwanan nila, kami na yung nagsisecure para masiguro na walang makasingit. And maraming pagkakataon na na-task din kami na mag-provide ng support by fire sa kanila. Kasi nga, sa laki ng area and yung bahay, dikit-dikit, maraming pwede na makapag-snipe. Kasi sniping yung napakalaking problema ng operating troops noon. Maraming mga sniping positions na nakapwesto na. Kasi alam naman natin na bago pa man nagsimula yung giyera doon sa Marawi, talagang napag-aralan na ng mga ISIS yung area. So kasama na yon sa mga naging advantage sa kanila yung position ng mga snipers. So para ma-address yon, nagpo-provide kami ng support by fire. Lahat ng possible na enemy position, pinuputukan namin paunti-unti para lang ma-disrupt yung kung meron man. And then nagpo-provide din kami ng indirect fires, yung M203 and yung 60mm mortar namin. Pero limited lang kasi nga doon sa area na yon, ang report ay marami pang mga civilian na hostage. So yun din naman ang iniiwasan ni Batcom 2nd SRB na kahit gano'n na, gera-gera na, iniisip pa rin nila yung safety ng mga civilian doon sa loob. So tuloy-tuloy yung naging operation hanggang buwan. Pagdating ng 2nd month, 3rd month, lumiliit yung operational area. So nagbago ng tactics yung kinoconfront na enemy ng 2nd SRB. Ang ginagawa na nila, pag nakikita nila na palapit na yung mga Rangers, sunugin nila yung building in between sa kanila and yung mga Rangers. Susunugin nila yon para somehow ma-delay yung pag-forward ng mga Rangers doon sa pwesto nila. So yun ang naging isang challenge sa amin, pati na rin sa mga tropa ng 2nd SRB. Kasi nga, pag sinunog mo yung building, maghahanap ka na naman ng ibang daan. Maghahanap ka na naman ng ibang butas. And dahil dikit-dikit na yung mga units, hindi naman pwede na tatawid ka lang dun sa kabila para lang i-bypass yung nasusunog na building. So, dahil no choice, ang ginagawa namin, meron namang ang ginagawa namin, hintayin namin na mabilis lang naman mawala yung sunog kasi puro naman mga sementado yung bahay doon.
Hindi naman ganon katagal ng sunog. So pag mapula na yung sunog, ang ginagawa namin, gagawa kami ng tutulungan namin sila gumawa ng fighting position. So magdadala kami ng mga sandbags para lang yun naman ang gagamitin nila sa barricade. Sa gagawin nilang cover. Kasi nga may mga wasak na yung building, so kailangan na nila ng gawing cover, battle position. So yun, ang naging role naman namin doon, gawa kami ng battle position nila, hakot kami ng sandbags, and then provide ng isa para sa mga naging role namin. Kami rin yung tagadala nila ng bala pag kailangan nila ng bala, resupply. Tulungan namin sila magdala ng, minsan may mga pagkakataon na talagang wala nang tigil, wala naman silang time magluto. Hindi naman na sila nagluluto doon. So meron silang support personnel din doon sa rear, and then tutulungan na lang namin sila, dalhin yung pagkain nila. Kasi yun lang gawin nila, laban lang doon sa harapan. Then kung meron silang mga wounded, kami na rin yung nag-extricate. Tutulungan namin sila. Kukunin namin doon sa pick-up point, sa casualty collection point nila, kunin namin doon. Kami na maglalabas. So, yun. Basta ang mission namin, i-support namin sila na wala na silang poproblemahin sa likod. Kung masingitan sila, wala na silang poproblemahin sa sustainment nila, tutulungan namin sila. So yun, sa palagay ko, nagawa namin yung mission namin and contribute kami doon sa liberation ng Marawi. And sa mga tropa ko, gusto kong pasalamatan yung tropa ko kasi naintindihan nila yung situation. Sinabi ko sa kanila, nung paalis pa lang kami, sabi ko, gera ito, hindi natin alam kung matagal. Hindi tayo ipapadala dito kung simpleng away lang ito. So, medyo komplikado. Asahan nyo na baka magtagal tayo dito. So, wala mo nang uwian. Pero, naintindihan naman nila. Wala akong narinig na nagtanong na pwede na ba kaming umuwi o kailan kami uuwi. Walang ganon. So, salamat sa mga tropa ko sa DRC na talagang mission-oriented. Alam nila na pag trabaho ay trabaho. Pero hindi naman ibig sabihin na 5 months kami doon sa Marawi, wala talagang uwian. Nakauwi din kami ng siguro mga after 3 months o 4 months. Pang-4 na buwan na yata yun. Nung na-monitor ko na nakakauwi na yung ibang units doon sa labas ng main battle area. Sabi ko, pwede na rin siguro. Paalam ako kay G3, kay Sir Bunayog noon. Sir, pwede na ba ako magpauwi? Sabi niya, kung sa palagay mo, kaya mo dyan, na mabawasan ka ng tao. Kung hindi mapahamak yung tao mo sa pagbiyahe, go ahead, sabi niya. So yun, nagdiskarte kami na yung tropa na taga dito rin sa Maguindanao, mayroong sariling van para security. So yung van ng tropa na yung ginamit namin na pang arena. So, yun nga, ang akala namin noon parang ayaw ng tropa na nandoon. Hindi pala. Yung mga tropa ko na hindi nakasama nung pumunta kami ng Marawi, yun pala, gustong-gusto din nilang sumama noon. Nagkataon lang na naka-break sila. Hindi na sila nakasama. Kaya nung nabigyan sila ng pagkakataon na mapunta rin doon, parang nagpasalamat pa sila at nabigyan daw sila ng pagkakataon na
ma-experience yung sa Marawi. Kasi nung time na yon parang big deal pag papunta ka ng Marawi. Parang ano na yan eh, bragging rights mo yun na galing ako ng Marawi. So yun yung nakita ko sa tropa. Yung ano talaga, professionalism. Trabaho, walang masyadong reklamo. Yan ang first episode. Yan ang first episode ni Major Arnel Cate. Dating CEO ng 62nd DRC from Pawasan to Marawi.